Magandang gabi po at magandang umaga o magandang hapon sa mga kaibigan natin at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating pong ginagawang programang ito. Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, kumusta kayo dyan? Hapon po dyan sa inyo. Hapon po dito ngayon sa California. Yan. Dito ay alas 9 na sa Florida, kaya sa Texas siguro ay ano na rin, una lang siguro. Isang oras po ang advance ninyo. Kaya kung anong oras sa inyo, alas 9 dyan, alas 8 sa Alas kanila. 8 naman sa kanila, yeah. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo muna ay mananalangin bago natin talakayin ang isa pang paksa na napapanahon na ito'y ating iuugnay muli sa banal na kasulatan. Tayo mananalangin po muna, mga Sige po. kapatid. Ama namin Diyos, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo at nag-aalay ng maraming pasasalamat, dakilang Ama, dahil sa walang patid at walang humpay na patnubay at paggabay sa bawat isa po sa amin. Magpahanggang ngayon, taglay namin ang aming karapatan na ito ay nagmula sa iyo. Hindi ito nagmula sa tao o kanino man. Ito ay sinasampalatayan na namin. Ikaw lamang ang tanging makakapagkaloob nito na ipangaral ang Ebanghelyo, ang wagas na aral mo na nakasulat sa Biblia. At kung mayroon kaming mga katanungan, ang pinakalundo ng lahat ay kung ano ang gusto mo na dapat ipaalam sa lahat ng mga tao, lalo na pagdating sa mga bagay na espiritual. Umaasa kami, Aman Diyos, na sa amin po na gagawing pag-aaral ay magiging kasama ka po namin at ang aming mga pagkakasalay muli mo pong ipinagpatawad sa bawat isa sa amin upang kami po ay maging tapat sa ganitong banal na gawain. Umaasa po kami na aming tinanggap ang aming dalangin. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayun, kapatid na Henry, meron ba tayong sasagutin ngayon sa ating pong podcast na may kaugnayan sa nangyayari sa ating mga paligid, maging sa iba't ibang panig ng mundo? Mayroon yata tayong itatanong dyan ng isang Beryano. Ano ho ba ang katanungan ng isang Beryano ngayon? Tingnan nga natin. Ayan. Is it biblical for God's servants to interfere in government affairs? Well, siguro alam nyo, kapatid na Erning, kung yung God servant na yon bahagi ng gobyerno, walang masama, di ba? Pero kung yung mismong relihiyon mo ang makikialam doon sa gobyerno, di ba meron ang batas separation of church and state? Exactly. Ayan. Di tingnan natin, ano ba sagot ng Biblia diyan, kapatid na Erning? Ngayon, kung atin pong pag-aaralan ay una sa lahat, ang mga Kristiyano ay nasa mundo, no? Kailangan ay magkaroon ng separasyon Sapagkat ayon sa Biblia po, ang sistema ng mundo ay malimit, pati prinsipyo ng mundo ay malimit na ito'y umuupo sa prinsipyo ng Panginoon Diyos. Sa maraming beses na po nating pag-aaral, maging kung kanilang gustong basahin sa Juan 14:17, 15. Basahin natin yan. Basahin natin. Sa Ayan, 14, mas maganda yung nagbabasa tayo ng Biblia. Saan po yan? sa Juan 14:17, basahin natin. Sa Juan 14. Ito po, sandali maghintay lang tayo. 14:17. Yan, i-share ko po muna itong talata ng Biblia sa inyo para makita ninyo. Di ba? Ay, kaya allow. Ayan. So, share ko po. Ayan, 14 ano po? 17. Pakiulit po, kapatid Ernie. Juan 14:17. Ayan. The Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart, because it does not see him or know him. But you know him because he, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you.
Eh, diyan po ipinakikita ng ating Panginoong Yahushua na ang mga alagad niya, tama tayo po ay nasa mundo, pero tayo po ay we don't belong. We are in the world but we don't belong to the world. Mhm. Sapagkat kung atin pong iisa-isahin ito, napakahaba po nitong mga talatang ito, tayo po kasi ay tinubos mula sa ating mga pagkakasala. Ang mga tinubos ay iba sa mga hindi tinubos, 'di po ba? Mayroong distinction 'yan, kapatid na Jeriel, eh. Tama. 'Pag tinubos na tayo, wala na tayo sa mundo. Ibig sabihin bagamat tayo nasa mundo sa ngayon, pero tayo po ay dapat na ang ating ugali iba na sa mga taong taga-mundo. Eh, Yeah. alam naman natin na ang gobyerno lagay din ng Diyos 'yan, eh. Pero may Tama. mga sa kasaysayan ng Biblia, kapatid na Jeriel, eh, may mga batas may mga dekrito ang gobyerno na lumalabag sa dekrito ng Panginoon Diyos o sa mga Mhm. salita ng Panginoon Diyos. Kaya kung tayo naglalakbay pa, tayo nasa mundo, hindi natin maiiwasang tayo ay makasagupa ng mga problemang pampulitika. Alam niyo Pero kapatid na Erning, ang isa sa mga halimbawa niyan, yung nangyari dito sa Estados Unidos eh. mm, Dito dumami yung gender eh. Pinayagan ng dating gobyerno eh. Di ba? totoo 'yun, Mabuti na totoo lang 'yun. yung pumalit na presidente ngayon, yan nga si President Trump, ano? Eh, pagsalitang-pagsalita niya, dalawa lang, sabi niya, ang gender na tinatanggap natin. Yung biblical, ibinalik niya ron. Kasi naligaw na ang maraming tao eh. Ang Yeah, dami na ng gender ng tao eh. Isipin mo yun. Nilikha yun. Tapos meron pa sila yung ginawa nung panahon ni Clinton. Ha? Na yung panahon ni Clinton, yan ang ibinoto ng iglesia dito sa Amerika noong 1996, kapatid Erning eh. mm. Ha? Oo, na yung same-sex marriage isinulong niya. Ayan na ngayon. Eh, hindi ko maintindihan minsan yung iglesia pinanggalingan natin eh. Kaya nga ang tanong ng mga Amerikano noon sa akin, yung sino ba nagpasya niya na yan ang iboboto natin dito? At ako, wala ako pakialam sa partido. No? Hindi ko nga alam yun eh. Kapatid na Erning, I have no idea about political fabric of the United States in 1996. I was Mm, not yet a citizen of the country. No? Hindi pa ako bumoboto noon eh. Pero nagpahayag tayo sa mga kapatid natin noon na ang dadalinaan niya ang iboboto ng iglesia dapat iboto ha, hindi yung ipinapakiusap lang kundi yun ang sinasabi. Iboboto daw yung si Clinton. Eh ang partido niya Democrat eh. So I have no idea what a Democrat is. I don't have an idea what a Republican is. Pero siyempre kailangan tayo sumunod doon sa tagubili nung tagapamahala di umanong pangkalahatan eh, di ba? yeah. Oh, o yun. Kaya ang tanong sa akin ng mga Amerikano, sino ba niyan nagpasya niyan? Alam ba niya kung sino yung dinadala niya? Ayun. Yung pala, tama yung mga Amerikano kasi nagsulong ng labag sa Biblia, labag sa utos ng Diyos. Isipin mo, nagkaroon ng same-sex marriage from then on. Noon lang nagsimula yun eh. Dati sa bawat ano lang yun eh. Dati sa mga state lang yun eh. Merong Mm. ilang state na gumagawa no, katulad ng California. Pero naging federal, kapatid na Ernie, dahil doon sa presidente na yun. Kaya tama 'no, kaya 'yan ang isa sa katunayan, kapatid, yung binabanggit ni kapatid na Jeriel, na ang world system, yung sistema ng mundo, yung Mhm. gobyerno katulad niyan, isipin mo dumami ang mga lalaking-lalaki siya, gusto niyang tawaging her, ang pronoun na gagamitin sa kanya, babaeng-babae siya, ang gusto niya his. Oh, Yeah, dumami ang mga mga ano, gender ng tao, eh, 'di ho ba? yeah, Kaya itong nanalong presidente uli, re-elected na presidenteng ito, si Trump, ay kaniyang, itinuro kung anong tinuturo ng Biblia. At siya yeah, ang isa sa mga presidente ng Amerika na nakaringgan natin nung salitang Diyos, eh, 'no, ng yeah. ating inaasahan. Hindi natin magagawa ang lahat ng wika nito na pagbabago sa ikabubuti kung hindi tayo tutulungan ng God. Binanggit niya 'yun, narinig ko 'yun, eh. Mhm. Yeah, Kaya dito sa ating pag-aaral, is it biblical for God's servants to interfere in government affairs? Ang sagot natin po diyan ay hindi dapat. Ito po 'yan, eh, katulad ng nabanggit ng kapatid na Jeriel, kasi ayon sa Biblia, ang sistema ng mundo ay iba sa sistema ng Panginoon Diyos. At ang mga kay Yahushua, yung true servants of our Lord Yahushua, ay iniligtas na sa sanglibutan. Sa paanong paraan? Tayo po ay tinubos na, eh. Ang tinubos, iba kaysa hindi tinubos.
Ang tinubos, pinanagutan na ng Kristo ang kanilang kasalanan sa anong sentido? Sapagkat sila ay sumunod sa ating Panginoong Yahusya. Di po ba? Kaya ayon nga po doon sa Pilipos 3:20, ang ating pagkamamamayan ay sa langit na. Kaya yung ating interest dapat po ay makalangit. Di ba? Ang Yeah. focus dapat ng mga religious leaders ay yung heavenly kingdom, yung heavenly things. Hindi po yung panlupa, katulad po ng pag-i-interfere sa government affairs, yan po'y hindi gawain ng mga tunay na mga religious leaders. Alam Sapagkat, nyo kapatid na Ernie, tuloy, binanggit na po yan sa Biblia eh. Yung dapat na gawin ng lalo na ng mga religious leader, no? Siguro i-share ko po sa inyo itong talatang ito para yan, makatulong sa ating mga no, taga-subaybay na ma-refresh ito isip ito natin. ang tagubilin eh. Ito ang tagubilin ano po. Ito share natin ngayon ulit. Ayan, sineshare ko po ngayon yung 18:18 ng Mateo. Ayan ang tagubilin eh. Oh. Tingnan nyo ha. Ito po, ayun. Tagubilin ito doon sa mga nangunguna sa religious organization, di po ba kapatid na Erning? Yung mga tagapagturo. Yung mga tagapagturo. Ito, tagubilin ito sa mga apostol yung mga tagapagturo ng mga salita ng Diyos. I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth shall have already been loosed in heaven. Ito, tagubilin ito eh. Yung idideklara o yung gagawin ng mga nangunguna sa bayan ng Diyos o yung mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Aba, yung kinakailangan ng i-forbid ninyo o ang idideklara nyong tama, yung unlawful, yung anyang nanggaling na sa langit. Di ba? Yung pinapasya o pinapaintulot ng Diyos. Yun namang inyong ipaintulot, yung din pinapaintulot na ng Diyos. Yang pakikialam sa gobyerno, kapatid na Erning, may tagubili ng Diyos din diyan sa atin Kung ano dapat nating gawin tungkol sa gobyernong inilagay niya basahin po natin dito sa Roma, no? No, 13. Ito. Opo, sa 13 ng Roma. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, granted by His permission and sanction. And those which exist have been put in place by God. Therefore, whoever resists governmental authority resists the ordinance of God. And those who have resisted it will bring judgment, civil penalty on themselves. Yan ang tagubili ng Diyos kapatid na Erning. Ang pasya ng langit, itong nakasulat na ito. Siya naglagay ng gobyerno. Sabi niya, no? For as civil authorities are not a source of fear for people of good behavior. Kung good behavior ka, okay ka, di ba? Katulad lang dito, kapatid na Erning, bakit yung iba galit na galit doon sa gobyerno? Kasi nga, lumabag kayo sa batas Una, pumasok ka dito ng illegal. Di ba? Di crime na kaagad yun. Sukat ba pumasok ka sa bahay ng may bahay, di ka naman pinapapasok. O di, itutulak ka palabas. Di ba? Yun lang yun, simple. May batas Tandaan natin, ang otoridad, hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuting kaugalian. But for those who do evil, do you want to be unafraid of authority? Do what is good and you will receive approval and commendation. For He is God, God's servant to you for good. Nakita niyo po, yung gobyerno, God's servant yan para doon sa mga tao. Lalo na yung mga tao ng Diyos. Ngayon, kung ikay member, katulad ni Apostol Pablo noon, member siya ng Sanhedrin. Hindi makialam ka, di ba? Member ka ng Sanhedrin. Katulad yan, merong mga kaanid dyan sa iba't ibang religious organization. May mga Katoliko, halos kalimitan sa Pilipinas, tsaka dito, Katoliko, Protestante. Hindi po ba? Yung mga nangunguna sa gobyerno, pwede sila makialam kasi sila yung gobyerno Pero yung religion mismo, yung organisasyon, hindi dapat makialam. Yeah. Ang sabi diyan, pasakop kayo doon sa otoridad na yan. Tama. Sa makatwid, ang tungkulin ng mga servants ng Diyos, ano po, ay subjection. We have to subject ourselves
to the Mhm. government. Sapagkat maaaring yung gobyerno mayroon silang batas na hindi mo gusto, pero Yeah. dapat magpa-subject ka pa rin, magpailalim ka pa rin. Utos kasi ng Diyos yan, kapatid na Yeah. Jeriel. Pag Maliban na lang, sabi nga ni Apostol Pedro, ay, susunod kami sa Diyos bago sa tao. yun Kung ang babawalan ka ng maglingkod, tama, kung sisikilin na yung karapatan mo sa paglilingkod sa Diyos, ibang usapan yun. Yung tama, ba ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas? Yung ba hindi ginagawa ng gobyerno ng Amerika? Hindi naman eh. hindi naman. So kung Hmm. ating lalagumin batay sa Roma 13 kailangan sa Mhm. lingkod ng Diyos ay, subjection. We have to subject ourselves to the Yeah. government. Utos ng Diyos yan, 13:1, Yeah. Aklat ng Roma. Pagdating naman sa unang Timoteo 2:1-2 na ating sinasama lagi sa panalangin, Mhm. ipapanalangin natin ang mga nasa gobyerno. Exactly. Huwag natin kontrahin, bigyan natin sila ng tsansa na kanilang Mhm. mailatag at maisakatuparan ang kanilang mga plano. Kapatid na Jeriel, yung ba namang sa mga plano ng gobyerno, kaagad-agad ba naman yon? Instantly, maipapatupad ba nila yon? Kapatid na Aba, Jeriel? hindi naman, wala namang magic wand yung mga tao rin yung katulad natin eh, di ba? Yeah, Sabi nga, tignan nyo sige nga, kung meron kang gustong bilhin, di ba mag-iipon ka muna, lalo na kung mahal? exactly. Trabaho ka muna. Magpapakahirap ka muna. Kung may pangako ka doon sa iyong sambahayan na ibibigay mo doon sa sambahayan mo ganito, bibili tayong bahay. Pero hindi pa natin afford Hindi ngayon. gano'n kadali yon sa Hindi isang ganun kadali, di ba? Pero pinangakuan ka mag-antay ka lang. Di ba ang isa sa katangian ng tunay na tagasunod ng Panginoong Yahushua, patient? patient, tama. Oo, Kaya hindi ito ka pa, patient, impatient. Di ba? ito pa. So, kailangan po sa gobyerno na inilagay ng Diyos sa sangkamang bansa nandoon, maliban na lang kung komunismo, ay Yeah, subjection, tayo may pa-subject, pailalim tayo sa kanila. Maliban na nga lang kung labag na sa batas ng Diyos, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Next, yeah. unang Timoteo 2:1-2, nasama natin lagi yan sa ating pagsamba, may nota roon, ay ipanalangin natin sila. Hindi lamang yan, ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, magbabayad din tayo ng buwis. Kaya Yan, isa masama pa. din yung hindi nagpapile ng income tax Yung iba, kapatid na Erning, nagtatrabaho under the table. under the table yan. Ang utos ng Panginoong Yahushua, ibigay mo yung kay Cesar, ha? Ibigay mo yung sa Diyos. Utos yun eh. Hindi naman yun pakiusap, doktrina yun. Kaya kapag ka ang isang tagasunod ni Yahushua, nagpapalusot sa kanyang tax, kriminal din. Di ba? Yeah. Kriminal ka na sa batas, kriminal ka pa sa Diyos sapagkat hindi mo binayaran yung buwis na dapat mong bayaran. Tama. Ito mayroon tayo ritong, Teka, mababa dagdagan pa natin yan, kapatid Erning. eh, Bago ko tapusin. Kung ayaw mo magbayad ng buwis, huwag kang lumakad sa karsada. yeah, Doon ka sa walang simento, walang ispalto. Baka doon libre yun, sa damo. Di ba? Huwag ka pupunta sa park kasi mga buwis ng tao yun eh. Kung ayaw mo magbayad ng buwis, huwag kang lalakad sa kalye. Wala kang karapatan. Di ba? yeah. Kaya ang sabi nga, doon sa ating mga nabanggit na kanina, ay hindi ibig sabihin po no'n ay, tayo ay magpaplano laban sa gobyerno. Hindi. Hindi gano'n, sapagkat, ang gobyerno'y nandiyan yan, para tayo pangalagaan, bigyan ng gantimpalang gumagawa ng mabuti at parusahan naman ang dapat parusahan. Masama naman na gumawa ng krimen ay ating ihaharbor, 'di ba? Yeah, Maharborin na exactly. mai-involve ka diyan, mai-incriminate ka diyan, kapatid na Jeriel. Kaya Sinabi mo. ang sabi rito sa isang, putaong, tiningnan niya ang, politics at saka Christian, lifestyle, the political world is openly antagonistic to Christian principles and is riddled with human thinking. Totoo naman yun eh. Kasi pag nasa gobyerno ka, most likely ang focus nila panlupa di ba? Mga panlupa, kaya government Pero tayo bilang mga servants, the true servants of God, ang ating pong iniisip more on heavenly things, kapatid na Jeriel. Di ba? Tama. There are no scriptures to indicate that the Christian should attempt to influence things for good through political processes and activities, kapatid na Jirel. Di ba? Sinabi mo. There is no... Sabi nga, Oh, yun, binanggit. Pasakop kayo doon sa gobyernong nilagay ko, yun ang sabi ng huwag Diyos. mo influensyahan. Ngayon, kung ikaw leader ka ng religion, pasakop ka kay Yahushua. Ayun lang yan, di ba? Pero pasakop ka pa rin doon sa gobyernong nilagay ko.
Yeah. Ngayon, magkaiba yan eh. Iba yung batas na ipatutupad mo doon sa pinangungunahan na maglilingkod sa Diyos. Iba rin yung papel ng gobyerno. Bayaan mong papilan nila yon. O sige nga, pagka tayo ba, o yung mga religious leader na yan, pagka po ba itong yung bansa na yan, inatake ng ibang bansa, kayo po ba ang magtatanggol o ang gobyerno? Gobyerno Sige eh. nga, gobyerno Gobyerno. lalaban doon sa kung sino man lulusob na bansa dyan. Di ba? Dito. Ang magtatanggol gobyerno, yung military. Bakit? Eh hindi naman uubra yung Swiss Guard. Makakalaban ba yung Swiss Guard? Kung takili, di ba? Magtatanggol ba yung... Oh, halimbawa, dyan sa iglesia, makakalaban mo ba yung Scandinavian ninyo? O yun ang tanong, di ba? Mhm. Yan ho ba ang naharap doon sa lulusob sa Pilipinas? Yung iskan? I don't No. think so. O di No. ba? Hindi. Kaya hindi para sa inyo makialam o sa atin ang makialam sa ginagawa ng gobyerno. O sige, Ito pa. meron kayong karapatan. Meron Ito silang pa. karapatan, kapatid na Erning na Yeah. magsalita. O go ahead, magsalita kayo hanggang magsasalita kayo. Pero Yeah. hindi maganda kapag ka isang leader ng religion nagsasalita tungkol sa pampolitika. There is danger when Christians aspire to positions of power in the world sa government. Mhm. They expose themselves to the world's corruption. Ayan. It's thinking in its sin. Totoo po 'yun. Kaya ang mga servants ng Diyos ay hindi lumaban nag-aspire para maupo sa isang posisyon sa gobyerno eh. Bakit? Yeah. Sapagkat may expose ka lang sa korupsyon. Totoo naman talaga 'yun eh. Di ba? Actually, kapatid na Erning, yung corruption Kasalanan. sa anumang organisasyon na may pera at kapangyarihan, makokorrupt ka whether you like it or not. Kaya ang si Yahusha, ang Kristo, hindi niya idinisenyo ang iglesia o ang mga tagasunod niya para maging isang organisasyon. Kasi ang mangyayari niya, pag marami ng pera yung organisasyon, sigurado yung leader, makokorrupt yan, kung ano-ano Exactly. bibili niyan. Yeah. Oo. Ito pang sabi na itong isang ni-research natin. The New Testament does not advocate engagement in politics. Talaga naman eh. Nowhere in the Holy Scriptures in the New Testament can we find that any of the servants Mhm. of God or Mhm. the followers of Yahushua were involved in politics. No? Meron po, kapatid na Ernig, si Apostol Pablo. Sinong Pero hindi? bago siya naging apostol, Sa Sinedrin siya. Oo. Umalis siya sa Senado at saka siya nag-apostol. Nakita Yun, nyo? yun. Mhm. Dati nung siya nasa Judaismo pa, siya ay kabilang sa lawmaking body o Sanhedrin ng mga Jews, Mhm. no? Yeah. The New Testament does not advocate engagement in politics, social movements, yung mga pagrarally Mhm. or schemes for reform, di ba? Mhm. Even though the conditions at that time were generally appalling. The early church concerned itself with the inward change which Yeah. only the gospel could produce. Ang mga religious leaders, dapat ang kanilang trabaho ay mabago yung inward na pagkatao ng tao. Di ba? Yan. Yung spiritual, kapatid na Jeriel. Hindi yung mag-i-involve ka sa politics. At saka dito yata, hindi lamang nag-rally yung Iglesia ni Cristo noong January 13, na ang kanilang rally naman ay peaceful, pero ang kanilang hiniling ay hindi yata natupad, kapatid na Jeriel. Natupad ba? Hindi, kasi alam nyo, sinisisi pa nga. Alam nyo, meron na naman ngayon lumalabas dyan sa video, no? Kami po, hindi kami namumulitika. Sinasabi lang namin sa inyo ang aming obserbasyon. Ano po? Huwag natin pakialaman yung mga pasya ng gobyerno bilang mga taga. Yan po ang aming stand dito sa Iglesia ni Yahushua. Kami po, pupuna kami doon sa mga relihiyon o doon sa mga leader ng relihiyon. Actually, ito nga yung tanong, tinatanong kami. Ano, biblical ba yung mga lingkod ng Diyos mag-interfere sa government affair? Ang sagot po namin, kung ikay leader ng religion at dadalin mo yung mga karelihiyon mo, makialam sa government affair, hindi tama. Pero kung yung ikaw mismo, gusto mo maging politiko, di sige, pumasok ka, makialam ka. O di ba? Makialam ka. Pero hindi naman po pwede kasi kasama yan sa sinasampalatayanan ng mga tunay na mananampalataya kay Yahusha. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Di ba? Tama. Nakasulat yan eh. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos tapos paglilingkuran mo pa yung taong bayan na
Hindi, doon ka lang sa isa. Kung ikay religious leader ka. Huwag mong pakialaman. Ang pakialam mo, sabi nga dyan sa sinipi natin na yan, ano po sabi dyan? Sa binabasa ninyo? Ang The, sabi rito ay the New Testament does not advocate engagement in politics, aha, social movements, or schemes for reform. aha, Okay? paano? The early church concerned itself with the inward change, which Ayun, only the gospel ayun. can produce. Ituro natin sa tao yung sinabi ni Apostol Pablo, oy, pasakop kayo sa gobyerno. Yun. Di ba? Oy, huwag kayong matakot. Pag gumagawa kayo ng mabuti, hindi kayo maano, i-comment pa nga kayo ng gobyerno. Yun ang sabi, sabi ni Apostol. Yan ang itatak natin sa isip. Hindi, aayain mo yung mga kapatid na pumunta doon sa rally. Pagkatapos magsisisigaw ka doon. Magkaisa, magkaisa, magkaisa. Ano pa yung sinisigaw na? Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Oh, paano magkakaisa? Inatake mo yung ibang mga senador o hindi pala senador, yung congressman na mag-i-impeach diyan kay Sara, di ba? Inatake mo eh. Sinasabi mo sa demonyo sila. Sabi, teka muna brother, medyo kumbaga sa ano, yung ginawa na yon ay foul, no? So meron kang kinilingan, sabi mo magkaisa pero nakakiling ka dun sa Kapatid na Jeriel, ano ang lalong katibayan na sila'y may kinilingan? Pakinggan nga natin, kapatid na Henry, yung bahagi ng kapatid na Henry. I-play nga natin yon. sige nga, meron kasi tayong napanood diyan sa ano, tingnan natin ano. Ewan ko kung nandiyan po si kapatid na Henry ngayon. Henry, andyan ba tayo? Ito po, may share po tayo. Ayun. Ayan, mag-share. Pakinggan po natin yan. Habang inaayos po ni kapatid na Henry yung Sabi ipapalabas na yan, rito, oo. oh, Uulitin ko lang itong sinabi nitong isang sige. observers. The New Testament does not advocate engagement in politics, social movements, or schemes for reform, even though the conditions at that time were generally appalling. The early church concerned itself with the inward change, which only the gospel could produce, and with regulating the lives of those who became Christians. E tingnan nyo kapatid na Ernie, noong akusahan sa panahon na yan ng Panginoong Yahusha, inakusahan siya, di ba? Mhm. Nagrally po ba yung mga iglesia? Hindi. Hindi Wala, naman eh. hindi nagrally. Pero, Hanggang sa namatay siya, pinagmamasdan na siya, pinabayaan nila, oo, hindi sila nag-revolt, pinabayaan nila, di ba? Eh, yeah. napagalitan pa nga si Pedro eh. Oo. Dahil nakikialam, sabi niya, oy, kung sa taba ka nabubuhay, sa taba ka din mamamatay eh. Di ba? Mabuti na ikabit ko na yung tenga. Yan na, yan na. Ito, pakinggan natin ito. Wala pang Meron, sound. walang sound. Wala pang sound yan. Pindutin natin yung look back. Itong ating ginagawang ito ay pruweba, no? Hindi tayo lumilikha o gawa-gawa lang natin. Hindi. Hindi, kasi alam nyo, yung pakikialam sa politika, dapat konsentrado sa pagpapasakop sa gobyerno. Yan ang ating konsentrasyon. O, saan man pong bansa kayo, mga kaalib sa iglesia ni Yahusha, no? Mga tagasunod ni Yahusha, I should say. Sa mga tagasunod ni Yahusha, anumang bansa kayo, sundin po ninyo lahat ng batas. Hindi kayo matatakot sa gobyerno. Ang natatakot sa gobyerno, nakasulat eh. Di ba? Yung meron kang mabuting attitude, di ka matatakot. Pero kung meron kang ginawang labag, ay may matakot ka. Bakit? May karapatan silang magparusa eh. Tama. Di ba? Habang hinahanap Tanda. kapatid na Jeriel ni Ka Henry, no? Mm. Naayos niya. Mayroon pa tayong babasahin. Ito pang sabi. Slavery was a scourge in the New Testament times, but Mhm. none of the believers were instructed to campaign against it or to try to remove it. This Mhm. does not, of course, mean that Christians should promote its continuation. Ibig lang sabihin, nung panahon pa ng unang iglesia, kapatid na Jeriel, Mhm. yung slavery ay talagang naging sumpa sa bagong tipan yan eh. Di ba? Pero bagaman may slavery, pero ang mga mananampalataya hindi hinikayat ng mga apostol o ng Kristo na mag-revolt
o kaya ay Yeah. mag-campaign o kaya mag-rally. Walang ganun eh. Di ba? Certain scriptures give us a powerful reason not to engage in politics. Number one, Philippians 3:20. It says, for our conversation, citizenship, politics, enfranchisement, voting rights is in heaven. Ang gandang sabi dito. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ or Yahushua the Christ. Sa Philippians 3:20 po yan. Na Sige, basahin po natin yan, kapatid na Erning. siguro sa Amplified, ano? Oo. Sa Pilipos, ano po? 3:20. Ayan, Pilipos 3:20. So, Philippians 3:20. Ayan, sa Amplified na yan. Ito yung So, mga nandiyan na campaign ngayon. para sa mga Yahushua. Yeah. Mm. Tignan natin kung ano nakasulat dyan. Kasi mabuti po nagbabasa tayo. Yung pagbabasa natin, matututunan natin ng maraming bagay. Yeah. O, ayan. Amplified po yan. Yeah. Ano po? 3:20. 3:20. Ayun. Ayun. But we are different because our citizenship is in heaven. And from there, we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Yahushua the Christ. Ayun, Yun na. maliwanag po yan. Ang nagsasalita dyan ay si Apostol Pablo, di po ba? Yeah. Mga usap niya mga taga-Pilipos. Na ang sabi niya, ang ating pagkamamamayan, ang ating citizenship ay sa langit. Eh, dapat sa mga religious leader, ang kanilang focus, ang mga miyembro niya, dinadala niya sa mga bagay na panglangit. Hindi yung i-move mo sila, ipupus mo sila, i-encourage mo sila na sumama sa rally. Pag hindi sumama, mayroon kang ginagawang intimidation. Porket ganito mangyayari sa inyo, masusumpa kayo pag hindi kayo nagpasakop sa pamamahala. Eh alam nyo, ang sabi ng Biblia sa 29:2, yata kung di ako nagkakamali ng kawikaan, kung mabuti ang pamamahala, maligaya ang bayan. Pero kung masama ang pamamahala, lumuluha ang bayan. Ibig lang sabihin, dapat sa mga tao nakaanib sa isang relihiyon, hindi ka sunod-sunuran doon sa leader mo. Di ba? Exactly. Kailangan tiyakin mo na ang utos nitong leader mo, dadaling ka sa mga bagay na panglangit. Hindi yung pulupa. Sapagat ang Yung nga, tagubili sa kanya. Ang ipagbabawal nyo, yung pinagbabawal na sa langit. O sige, i-rephrase natin yun. Oy, ang ipagbabawal mo dyan ha, yung pinagbawal ko na dito sa langit, kung ang Diyos ang makikipag-usap sa kanila. Ha? O, ayan na. Ayan na yata yung ating pinaghahandaan. Ayun. Pakikinggan natin ito, mga kapatid at mga kaibigan, para ating makita. Siguro, marami na nakapakinig din yan dahil sa Palagay ko. vlogger po yan. Marami nakikinig yan sa vlogger na yan. Alam nyo, yan yung tinatawag natin ngayon na citizens media. No? Oh, yeah. Meron silang mga na sinasabi, meron naman sila. Sa inyo nang galing yung tanong, pero i-address natin sa audience yung sagot. Ayan, ganyan yung ano nila, style nila. Kumbaga, dati merong ganyan eh. No? Sasabihin, oh sige, mag-interview tayo. Ganito, no? Pero ganito yung mga itatanong mo sa akin. Sa akin lang to base po sa experience ko. Ganito yung mga itatanong mo sa akin, ano? Pero sasabihin ko, galing sa inyo yung tanong. Kanino po bang estasyon? Di po ba sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan? Bakit kailangan pa nilang sabihin, sa inyo po nang galing yung tanong, ha? Hindi kumbaga, hindi scripted to, hindi ganito. Iniiwas, parang may iniiwas sila something eh. Sa inyo po galing yung tanong, ha? Yung anak ko pumasok. Play Roblox na naman. Pero po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin? Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen. Kumbaga, iniiwas na, no? Hindi scripted to. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang Sige sagot. po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Tama po, kaya sa kanila dapat Sila daw ang nagtatanong talaga. makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito
kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Oh. Pero medyo ang dating, eto opinion po at base po sa nakita namin. PDP, kumpleto doon. O, hindi man kumpleto, pero yung mga main character ng PDP nandoon. Nagmukha pong political. No? Nagmukha pong political. Ang tanong po namin, bakit niyo po ginamit yung salitang peace para dyan po sa rally na yan? No? Kasi Marcoleta nandoon at napakahaba nung kanyang sinasabi doon about politika po. Ano? Kaya yung peace, talagang sabi namin, hindi kaya nagamit lang yung salitang peace para mapapunta yung ibang mga miyembro. Kami nagtatanong lang din galing po sa kanila yung tanong. Hindi po kaya nagamit lang yung salitang peace para po mapapunta yung mga miyembro. Kasi alam po natin yung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, hindi po talaga mahilig sa usaping political yan. Baka pagka narinig nila, magsasalita si Marcoleta, nandoon sila Robin Padilla, nandoon yung mga PDP, may halong politika ito, no? Baka hindi po pumunta. Di po ba? Kaya, gamitin natin, peace na lang, peace rally. Di ba? Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ay, pamumulitika. Na ano na sila, pareha sila ng sinasabi ni Inday Sara, ni Bato, at nila dating Pangulong Duterte. Ito ay lahat ay pamumulitika. Saglit lang po hindi lang namin alam, mga boss chief amo sir, dyan sa INC, no? Hindi ko po nila lahat, Hindi lang po namin alam kung aware po kayo doon sa mga Mary Grace Piatos, doon po sa mga Kokoy Villamin, doon po sa, may bago pang pangalan, Miggy Mango, kay Dodong, Sandamakmak na Dodong, aware po ba kayo doon? No? At wala pa ho kaming naririnig na sagot doon. At yung confidential funds po, mga kababayan, ay galing po yun sa tax ng bayan. Aware po ba kayo na mayroong mga nasasabi na babanggit na 250,000 yung rest house per night? Para masabi po natin na pamumulitika lang yon. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, Hindi daw kasi sila pinakinggan yung panawagan. Saglit lang. Medyo nalito ako. Yung yung panawagan na kapayapaan, hindi pinakinggan. Ngayon medyo, mukhang tingin ko lang ho ito. Mukhang dito natin malalaman kung talagang yung black voting ng Iglesia ni Cristo, mga bossing, ay talagang gagana pa ngayon. Pagka nanalo si Marcoleta, ibig sabihin gumagana pa ang black voting ng INC. Tama ho ba ako? Kasi yan, panigurado naman na suportado nila si Marcoleta. Kung madami talaga ang INC, sige, isa lang tayo na iboboto, si Marcoleta lang, no? Para pumasok. Kapag hindi nakapasok si Marcoleta, ibig sabihin, wala. Sabi ni Audrey James, kapatid na, wag mong umpisahan ang INC, boy. Hindi ko nilalahat yung INC. Ito, hindi ba pwede na magkomento kami doon sa sinasabi nila? Bakit mamamatay din kami? Mamamatay din kami kapag nireaksyonan namin yung sinasabi nila. Ganon ba yung ibig niyong sabihin? Tanong lang. Pag INC ang nireaksyonan namin, mamamatay din kami. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tuloy. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, Oo nga. Pero dapat po, maging specific tayo dito. Dahil baka
hulaan nila. Kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman Sa inyo nang galing ang tanong, babato ko ang sagot sa audience. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Ano, hindi po scripted to. po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansa Aware kaya kayo doon sa mga yung mga fake news na pinapakalat kung bakit hindi nagkakaisa ang bansa, kung bakit watak-watak ang Pilipino. Aware din ho kaya kayo doon? ang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Oho. Malamang po, bagi ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Oho. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes ano po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang Tsaka wait lang ha. Ilan yung sinasabi ninyo na miyembro ng INC? Like example na lang ho. Kunyari talagang isa, no? 8 milyon, 12 milyon, o sabihin na natin 20 million, exaggerated na ho yan mga boss, yung numerong 20 milyones ha. Tingin ko po hindi masasabi na majority po ng Pilipinas yun. Hindi po masasabing majority ng Pilipinas dahil ang bilang po ng Pilipino, mga kababayan, ay kulang 120 million na po, mga bossing. Kulang 120 million na po, mga kababayan. So, ilang porsyento lang yun? 1/6%, 1/6 lang po yun ng Pilipinas, ng populasyon ng Pilipinas. At yung 20 milyones na ibinigay ko, exaggerated pa yun. Exage pa ho yun. at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Oh. Kagaya ng mga ginagawa nila, no, yung mga inaabuso, yung loophole ng ating mga batas. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Kaso nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sino ba naman ang magkakaso sa kanya dito sa ating bansa? 'Di ba? Superpower yung kakalabanin mo. Kaya yung mga nagrereklamo ho, yung mga naghain ng kaso, dumulog po sa ICC. At yun po, sir, ay panahon po nakabilang pa tayo sa INC. Sa INC. hindi ho ako INC. Kabilang pa tayo sa ICC. 'Di ba? Kailan nangyari 'yon? 2017. Kasama ang Pilipinas sa ICC nung panahon na 'yon. 'Di ba? Kailan ho bumaklas o umalis sa ICC? 2019 kung hindi ako nagkakamali. Bakit? Siya yung iimbestigahan eh. 'Di ba? Siya yung iimbestigahan eh. Kaya mapapatanong ka, wait lang, tama ba talaga yung pag-alis sa ICC dahil siya yung iimbestigahan? Pero nung panahon na ikinaso yan, pasok pa tayo sa ICC.
Yan, kapatid na Erning, yan ang mga nakikita natin na sagot ng iglesia, si Chairman, diyan sa nagaganap ngayon diyan sa Pilipinas. Ano? Ngayon, meron akong pupunayin doon sa sinasabi ng ministro. Itutol daw ang iglesia pagkalabag sa batas. Mhm. Hindi daw dapat pigilan yung batas di ba? Dahil hindi daw tama yun ano ba yung ginawa nilang rally? Ano ba pinipigil nyo? Peace ba yun? O sabi nyo wag i-impeach? Hindi ba bahagi ng batas yung impeachment? Yeah. Kapag ka merong ginawang mali ang isang politiko o naglilingkod sa gobyerno, nandyan yung, kasi para ding Amerika yan yung judicial, yung executive, at saka yung house, Sino mang mga miyembro gumawa ng katiwalian, impeachment ang sagot doon. Na ang ibig sabihin ng impeachment, hindi aalisin, i-charge. Mhm. Actually, dyan sa Pilipinas, 1/3 lang ang dapat naboboto doon mula sa Kongreso. Lumampas Lumagpas pa naging 200 200 plus ang bumoto sa impeachment nung Vice President. Siya na-impeach na siya, na-charge na siya. So, yun po ba labag sa batas? Di ba ayon naman sa batas? Sabi nga nito, ano ba talaga yun? Hindi kaya ginamit lang yung salitang peace? Peace, para mahikayat yung mga miyembro. Siyempre. Pero actually, nagsalita yung politiko. Di ba? Yung nga sinasabi niya, nandoon yung mga kaalyado nung i-impeach. Mhm. So, ano ibig sabihin nun? Yan ang sinasabi ng Diyos Huwag kayong makialam sa politiko. Di ba? Bakit? Madadamay kayo. Kita nyo ngayon, yung mga taong yan na nagbablog. Gano'ng karami yan nagbablog na yan? Gano'ng karaming mga miyembro ng iglesia ngayon ang kumukwestiyon na ngayon diyan sa pamamahala nilang yan? Di ba? Tayo, alam na natin ang sagot dyan. Doctrinal. Hindi kung ano man ang nangyayari dyan sa inyo. Ipino-point out lang natin yan kasi bahagi ng doktrina. No? May nagtatanong sa atin kung tama ba na makikialam sa politika. Hindi tayo dapat makialam. Ang dapat natin gawin, yung suggestion kanina nung nagsulat na binabasa nyo, kapatid na Erning, ay turuan mo ng magpapasakop sa gobyerno inside ang pagpapalit. Kapag kayong mga mamamayan, naging mabuting mamamayan. Alam nyo, meron akong isang natatandaan na salita ni kapatid na Eranio Manalo. Noong martial law pa, 1975 yata ito. Noong nando sa Bulwagan. Ang sabi ni kapatid na Eranio Manalo noon, dahil nandun tayo nandun yung presidente na yung Marcos nandun sa panahon na yun Sabi niya, tayo po ba mga kapatid tutol sa martial law? Ayun ang sinabi tinanong ni kapatid na Erdi. Ang sabi walang masama doon, hindi pa mamolitika yun. Sinasabi niya lang, sapagkat may karapatan naman ng isang mamamayan na tutulan ng, di ba? Pero wag ka makialam. Di ba? Ganun lang yun. Wag mong. Sinabi niya, tutol tayo. Paano tayo tumututol? Nagrarally ba tayo? Yun ang sabi niya. Nag-armas ba tayo para tayo tumutol sa gobyerno? Hindi. Anong ginawa natin? Yun nga yung sinasabi niyan. Sumusunod tayo sa batas para wala nang dahilan para maglagay pa ng martial law. Ako, tandang-tanda ko yan sapagkat present ako noong yung nagsasalita siya. Sa mga katwid, yung sinasabi niyo kapatid na Erning, yung binasa ninyo, na within ang change. Noon pa, ginawa na yan noong ni kapatid na Eranio Manalo. Hindi siya nakialam doon. Pero ngayon, ayan na, pumasok na dyan yung pumasok. Merong mga bahagi siguro, kapagkat yung black voting na yan, maaaring sinasabi rin, hindi pakikialam. Pero actually, doon nagsimula na yan Yung pamumulitika natin na yan Sapagkat nakasulat yan doon sa church, yung ating yung church procedure, yun ba yung ministerial ethics and church procedure na makipagkaibigan anya tayo. Parang ganyan yung pakikipagkaibigan no? Doon sa mga politiko para hindi tayo usigin. Yun ang sinasabi doon, yun ang natutunan ko doon sa paaralan natin. Personal yun, Personal ko yun. Dahil yun ang napakinggan ko. Tsaka yung sinasabi ko kanina na napakinggan ko yun. Which is a good thing.
tama na doon dapat mag-concentrate ang mga leader ng religion. O kung gusto mong pumasok sa politika, di kumandidato ka, kaso binabawalan sila eh. Pero ngayon hindi na, no? Dahil member niya ng iglesia yung binanggit niyang, ewan ka, ano yun? Makulit ka, ano pangalan? Marcoleta ba yun? Marcoleta? Yeah. Iglesia yata yun eh. Yan ang pagkakaalam ng marami. Yeah. Iglesia yun. Iglesia yata yun. Ewan natin kung ano. Pero dati kasi, hindi naman pinapayagan na kumandidato ang sino man sa miyembro. Pero ngayon, pwede na rin yata. Wala namang masama doon. Hindi naman tayo tutol doon eh. Ang inaano natin, kung religion kayo, religion na lang kayo. Okay? Ngayon, kapag ka yung gobyerno sinabing bawal nang maglingkod sa Diyos, actually yan ang mangyayari. Lalaban ba kayo doon sa mangyayari doon sa tinatawag nating 7-year tribulation? Ha? Yeah, Papalag ba kayo? Pagka nakaupo na yung Antikristo. Antikristo? Ha? Tingnan natin kung papalag kayo, kung sabi ko, kung lalaban talaga kayo. Kung gagawin niyo yung sinabi ni Apostol Pedro, susunod muna kami sa Diyos. Kapag ginawa niyo yun, nako, maganda yung kapatid na Ernie. Alam niyo kung bakit ano? Bakit po? Bakit maganda yung pagka lumaban sila doon sa Antikristo na pinakagobyerno na sa 7-year tribulation? Bakit magandang labanan mo yon? Para maputulan ka ng ulo. Di baling maputulan ka ng ulo, mayroon ka namang karapatang makapasok doon sa millennial kingdom. Yan, Diba? maghahari kang kasama ni Yahushua. Yung second set noong hindi ka doon sa ni-rapture, pero pagbalik niya, bibigyan ka pa rin niya. Ayan, di ba? So, Yeah. alam niyo yung mga impormasyon na yan, dapat alamin ng mga tagapakinig natin eh. Sa amin nga po, 50% lang ang impormasyong ibibigay namin sa inyo. Ang aming sinasabi po dito, mayroong mga batayan sa Biblia. Pagka nasa Biblia, yung pusod din ninyo. Yun ang paniwalaan ninyo. Siya sa atin po muna ninyo kung yun nga talaga ang sinasabi ng Biblia. Kapatid na Erning. Tama. At yun nga, at saka sa sistema ng paraan ng pagdi-deliver ng salita nitong kaibigan nating ministro, ay parang pinalalabas na hindi scripted sila, no? Yung dalawang kausap niya yun, may script lahat ng yan eh. At alam natin na itong sinabi nitong ministrong yan ay hindi ganang kanya yan. Yan ay galing kay chairman. So yung paninindigan ng chairman na gusto niyang ipalaganap sa mga miyembro na ibig din niyang maging kaisipan din ng miyembro. Kapatid na ini-involve na niya sa politika ang mga miyembro, which is wrong sapagkat akala ko ba malapit na ang sabi nga isang hakbang na lang daw, sabi sa text nila na may nabasa ako. Isang hakbang na lang ang wika, darating na ang paghuhukom eh. Isang hakbang na lang pala, ba't mo dapat hakbang na lang, dapat the more you have to encourage your members sa spiritual na mga bagay, kapatid na Jeriel. Tsaka hindi lang yun, yung isang hakbang na yun, isang hakbang sa paghukom, hindi, meron pa munang magaganap, yun munang rapture. Tapos yun munang 7-year tribulation, bago pa maghukom. Kasi nga, ang iglesia, brother, kulang sa impormasyon. Kahit na dito, sige nga, tanungin po ninyo yung mga iglesia, yung mga member dyan ngayon na nandiyan pa, mga kamag-anak na, tanungin ninyo yung ministro. Hindi naman magkakasamang magaganap yung unang pagkabuhay, paghuhukom, nandun na lahat, pati yung dagat-dagatang apoy nandun na. Tapos ang sabi pa nung dating tagapamalang pangkalatan, maghahari tayo doon sa loob ng bayang banal. Nonsense yun eh. Bakit? Nandun ang Diyos, paano natin paghaharian yun? Marami silang impormasyon na hindi nila alam, kapatid na Jeriel. Na pag sinasabi natin, sasabi nila, bakit kayo? Napakagaling ba? Hindi ganun. Hindi kung sino yung magaling. Hindi po eh. Sapagkat doon sa Oseas, Kapitulo 4, ang bayan ko ang wika'y mapapahamak dahil sa kakulangan ng karupan. Siguro, basahin natin yan. Baka sabihin wala sa Biblia yan eh. Basahin natin yan. Sabi nga, dito, pagka merong bilanggit ang kapatid na Erning, hindi babasahin natin, saan po yan? Sa Oseas. Ayan, hanapin natin sa Oseas. Ano po? Sa 4:6. Hanapin nga natin. 4:6 nga yata, kung di ako nagkakamali. Hindi naman tayo knowing, no? Malilimutin na nga tayo. Pero tingnan natin doon. Sa Oseas 4:6.
Sabi nga wala namang masama, tayo po nagbabasa eh. Ito lang po ang aming maisishare sa inyo. Saan mababasa yung mga sinasabi namin dito sa programang ito. Ayan sa 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya pagka kulang-kulang ang itinuro sa kanila, Mhm. mapapahamak sila. Akala kasi nila kung sila ay pasok ng pasok sa kapila nila, ay secured na sila. Sabi ng Panginoon Diyos maging nung sa lumang tipan ang iba sa inyo magsasabi na tayo ligtas dito sapagkat tayo nasa loob ng templo. Mhm. Pero ang pinagagagawa naman ninyo ilabag sa kalooban ng Diyos. Mhm. Kaya kailangan po ang mga miyembro ay dapat ay mapuno ng aral. Hindi yung na-stagnant na, nakatigil na lang doon sa abuloy, handugan, lingap, pagtulong sa gawain, magsalaysay. Doon pa ikot-ikot na lang kapatid na Jirel, stagnant. No? Alam nyo kapatid na yan, paalala natin sa mga tagapakinig na yung leader ng iglesia, nung panahon ng dating pangulo ng bansa na yan, siya ay naglilingkod sa gobyernong yun. Ano siya? Ano katunayan? Siya po ay tinatawag na OFW, envoy. Di ba? Siya yung envoy para sa mga overseas Filipino workers. Pero ewan ko kung ano ginawa niya. Pero alam natin, siya yun. Kapag sabi nga, paano ka magkakaroon ng diplomatic passport kung hindi ka talagang naglingkod sa gobyerno, di ba? Nakaparaan lang yun. Oo, may paraan kayo. Naglingkod ka sa gobyerno eh. Pero sa doktrina ng iglesia, pinagmalaki pa nga yan ng iba eh. Oo. Hindi ba dinudoktrina sa atin? Liwanag. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Alam niyo po kung kanino isinagot yan ni kapatid na Eranio Manalo nung araw? Kanino? Noong kami ay second year sa BEM. Ano po? Meron kasi yan po ay Bachelor of Evangelical Ministry under sa Department of Education, yung kurso ng mga nagmiministro. Yan po yung Bachelor of Evangelical Ministry. Ngayon, como yan ay under ng Department of Education, hindi po pwedeng hindi mo kunin ng unit o ang isang subject tungkol sa military. Yes. Kaya meron tinatawag na CMT, Citizen Military Training. Ano po? Ngayon, yung aming kernel, nakalimutan ko na yung pangalan ng kernel alam ko iglesia rin yun. Pero kernel yun sa military ng Pilipinas. Nag-suggest yan kay kapatid na Eranio Manalo na kung pwedeng magkaroon ng chaplain ang mga iglesia ni Kristong soldiers. Okay. Maging chaplain. Ang sagot sa kanya, brother, yun ang sabi niya sa amin, sa aming lecture, nung nagle-lecture siya. Hiniling ko yan sa pamamahala, sabi niya. Pero ang sagot niya, hindi kayo po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya experience ko yan. Ha? Hindi ko alam kung tanongin niyo yung mga kaklase ko, pero narinig din siguro nila yan. Pero yan, narinig ko yan doon sa kernel na yon. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. So, alam nating doktrina yan. Bakit ngayon? Panahon nung nakaraang presidente, nakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Yung tagapamahalang pangkalahatan nila. Yung chairman nila, yeah. Yung chairman nila. Bakit nakapaglingkod ka? Ewan ko kung naglilingkod ka pa ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. Baka hindi na siguro dahil wala na yung nagbigay sa kanya ng karapatan na yun nandun na sa Hague. Hindi sa Hague sa Hague. Sa Hague. Sa Hague. Kapatid na Jirel, bago tayo magwakas, sinasabi rin sa gawa 22, 25, 29. Sige. Basahin ba natin yan? Mabuti siguro. Basahin po natin yan. Gawa. Sa 25. gawa 22, 25, 29. Yeah, Kasi 22. sa Pablo ay 22, 25 hanggang 29. Of his Roman citizenship. Di ba si Pablo ay naging Roman citizen yan, kapatid na Jirel? Ito. Yan. Try natin. But when they had stretched him out with the leather straps in preparation for the whip, Paul said to the centurion who was standing by, Is it legal for you to whip a man who is a Roman citizen and condemned without a trial? When the centurion heard this, he went to the commander and said to him,
what are you about to do? This man is a Roman. So the commander came and asked Paul, tell me, are you a Roman? And he said, yes. The commander replied, I purchased this citizenship of mine for a large sum of money. So how did you acquire yours? Paul said, but I was actually born a citizen. Yeah. So those who were about to interrogate him by torture immediately let him go. And the commander was also afraid when he realized that Paul was a Roman and he had put him in chains. Kapatid na Jeriel, diyan ay napakaliwanag na Paul claimed the legal protection of his Roman citizenship but never participated politically nor taught Christians to do so sa ating Yeah. binasa. At saka diyan mapapansin natin, uso na pala ang investigasyon na may torture, no? Mhm. Kaya di ba? Binubugbog ka, inimbestigahan ka, Yeah. dahil sa hindi ka you are not one with you are not Yeah. with Pero may mga ganyan na. Sa makatwid, yung mga nagaganap na yan, alam nyo, actually, pag pinag-aralan nyo, no, katulad ngayon, nagkakagulo ang buong mundo. Ayan, sa Middle East. Ano ba yung Hudyo? Di ba religion yun? Mhm. Sino tumutulong sa Hudyo? Di ba yung mga Kristiyano? At yung ibang Kristiyano, lumalaban din sa Hudyo. Eh ano yung kalaban? Di ba Muslim? Oh, yung mga Arab, Muslim. Gano'n ba katagal yung away na yan? Abay, panahon pa po yan ni Sarah at saka ni ano pangalan nung asawa, yung katulong niya? Si Hagar. Si Hagar. Eh, doon nagsimula yung away na yan nung mabuntis ni Abraham, si Hagar, at nagkaroon siya ng anak doon. Eh ba, inaaway na ni Hagar si Sarah. At yun din katigasan ng ulo ni Sarah. Sapagkat ang sabi ng Diyos kay Sarah, magkakaroon ka ng anak. Di ba? O kahit matanda na siya, pinangakuan siya, magkakaroon siya ng anak. Eh ba, hindi na inip nga. Ano ginawa? Hindi, Abraham, malungkot ka na eh. O ito, sipingan mo na tong katulong kong si Agar. O yun. Paglabag din sa kalooban ng Diyos eh. Kaya daw sabi ng Diyos, yang si Ismael, yung anak ni Abraham kay Agar, magiging parang asong gubat, sabi ng Diyos. O yan, hanapin po ninyo sa Biblia. Magkaawayin niyang lahat ng kamag-anak niya. Yun ang kasulat eh. O ayan, tingnan nyo ngayon. Saan ba galing ang Islam? Ismael. Saan galing ang Judaismo at saka Kristyanismo? Kay Isaac. Hindi ba magkapatid yun si Isaac? At saka si Ismael? Magkapatid yun kay Abraham, magkapatid sama eh. Pero ano sabi ng Diyos tungkol kay Ismael? Magiging parang asong gubat yan. Aawayin niya lahat yung kanyang kamag-anak. Kamag-anak na si Isaac. Nangyari o hindi? Yeah. Kaya yung religion, ano po, kapag kayong mga nagtuturo, ginamit yan na political purpose, ayun, tama yung sabi ng ministro ng iglesia. Magkakagulo, di nagpasakop. Kaya nagkagulo, di kayo nagpasakop eh. Yun, ang dahilan. Di ba? Kaya nagkagulo dyan eh. Kita nyo, hindi kayo nagpasakop, lalo nag-away tuloy. Yeah. Hmm. Palala ng palala. Ang sabi ng Diyos eh, pasakop kayo doon sa gobyerno, huwag kayo makialam. Nakialam eh. Lantaran pa sinabi ang layunin ang saloobin ni chairman sa pamamagitan ng ministro. O di ano ngayon ang mangyayari diyan? Mas gulo ang darating diyan. Kaya pag sinabi nila magkaroon ng kapayapaan, ano sabi ng Biblia? Ang darating ay biglang pagkawasak. Pagkawasak ang darating. At saka yung sinasabi niya na hindi sila pinakinggan, ayaw makinig. Napakagaling. Sabi nga nung yung nakikinig sa inyo, tingnan nyo, hindi naman kayo majority, minority kayo eh. Minority kayo eh. Ang majority niya, bayaan nyo yung majority ng mga Pilipino, bahala sila talaga. Tsaka sabi niya, nagkaroon daw na niya ng napakagulo. Ngayon napakagulo na. Brother, nung panahon nung nakaraan, 1970s, di ba may martial law? Di ba bombahan dito, bombahan doon? Noong pa magulo. Hindi ngayon lang yan. Hindi dahil sa sinabi ninyo kaya nagkagulo, hindi nakinig sa inyo. That's a claim. Huwag na kayong mag-claim ng ganyan. Masakit yan, ano? Pero kami, pumupuna sa inyo, bilang pag-ibig namin sa inyo, mas maganda, tahimik na kayo. Huwag na kayong makialam. Bakit? Marami po kaming mga kamag-anak na nandyan pa sa iglesia nyo Baka po masaktan yung mga yan
Ayaw namin. Mahal namin kayo lahat. Kaya pinakamaganda, maglingkod para may kapayapaan. At kung Manalangin. gusto yung pagbabago, galing from the inside, hindi from a rally. You cannot change anything. You can only ask God, to change things in your country. Pwede tayong manalangin. Kita nyo, presidente nga rito. Hindi ko kaya to kung hindi ako tutulungan ng Diyos. Yeah, sinabi niya yun. Yeah. Isipin mo yung presidente na yun, ha? Abayaan natin ng Diyos, hindi kayo. Hindi yung pinuno ninyo makikialam dyan. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo ay lumampas na ng 5 minutes. Umaasa tayo Opo. na itong ating senior na ito ay nakapagbigay ng liwanag sa ating mga tagapakinig at nakita nila kung anong stand ng mga iglesia ni Yahushua pagdating sa bagay na pampolitika. Itutuloy natin ito. Mahaba ito, kapatid na Jeriel, sa darating. Ay, opo. Marami po tayong maitatapik. Kasi po, kami dito, pinaiiwas ang mas maganda, ang pagbabago talaga manggaling sa inside. No po? Kung tayo pasasakop doon sa gobyerno, yung sabi ng kapatid na Eranio Manalo nung nabubuhay pa, tutol ako dyan. Pero ano ginawa natin? Sumunod tayo sa batas para alisin na yan. Di ba? Tama. Kasi maraming lumalabag sa batas, kaya nilagay yan. Sumunod tayo, may kailangan pa yan. Hindi na. Which is, may sense tsaka logical, ano po. Logical yung ginawa ng kaya. Mhm. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po ay magwawakas na muli sa magitan po ng panalangin. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nagtuturo sa amin, nagpapaalaala ng mga bagay na dapat naming gawin sa ikapapanuto ng aming mga buhay. Ama, basbasan mo po ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang mga pagpapasya. Ikaw ang naglagay sa kanila. Hindi namin mapapalitan kung ano ang kanilang mga panukala. Pero Ama, maipananalangin namin sila sa iyo sapagkat ikaw lang ang makapagbabago sa kanila. Tulungan mo po na ang bawat bansa magkaroon ng mga pinunong takot sa iyo, sumasampalataya sa iyo, susundin ang aral mo, at ipatutupad sa mga mamamayan ang iyong mga panukala. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkakasala. Pakibasbasan mo rin ang mga lider ng mga reliyon na nagtuturo. Huwag po nilang pakialaman ang mga nasa gobyernong ikaw din ang naglagay. Alam namin na ikaw rin ang naglagay sa mga leader ng espiritu o spiritual leader ng mga lingkod na maglilingkod sa iyo. Pero iba ang kanilang trabaho sa trabahong ibinigay mo sa gobyerno o sa pamahalaan. Tulungan mo po na ang pagkakaibang ito ay magampanan ng bawat namumuno upang magkaroon ng kapayapaan dahil naligayahan ka sa mga ipinanukala mo sa lahat ng tao. Hinihiling namin ang iyong patnubay, basbasan mo ang aming mga tagapakinig at tulungan mong magsiliksik pa ang napakaraming mga nilalang. Sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel, Sige po, maganda. hanggang sa muli po at iniimbitahan namin kayo na dumalo sa ating pagsamba. Hanggang dyan po. Opo. Good night po.